So, heto na, for the second time around, magtatayo ulit tayo ng sapatos. So, eto na nga at may nakisuyo sa atin na magpatayo ng sapatos. So, ito yung kanyang sapatos na natuklap na yung swelas o malapit na matuklap yung kanyang swelas. So, to save his shoes, so tatayin natin. So, ayan, once again, papakita ko sa inyo ulit kung paano siya tahihin. So, paano mag-umpisa? So, mahirap lang naman yung pag-umpisa dito eh. Pero pagka nasanay ka na, tuloy-tuloy na yan. And syempre, depende rin kasi sa kurban ng sapatos. Kaya nahihirapan tayo. So, pagka unang subok mo pa lang talaga mahirap. So, ayan. So, kailangan natin syempre yung needle. And then, syempre yung sinulit. So, dapat yung ating needle ay meron siyang parang kawit para pagka sinuksok o itunusok yung needles dun sa may swelas ng sapatos at tatago siya dun sa tela. And then, ating kakawitin yung pantahe. So, ayan, mapapansin nyo. So, yung unang tusok natin ay yun yung ating magiging pantahe. So, kailangan natin siya isukat. And then, syempre, kailangan natin siyang sobrahan para hindi tayo mabitin later on. So, kaya yung ginagawa ko ay sinusukat ko nga paikot para yung nakalabas na siluli siya yung magiging panlabas natin na pantahe at yung naman nasa loob naman, yun yung ating kinakawit kapag sinuksok natin yung karayom sa loob and then siya natin kakawitin and pagka nakawit natin yung sinulit sa loob tapos itong sa labas ikakabit natin siya, isusuksok natin doon sa loob ng sinulit tapos hihilahin natin siya parehas para mag mahigpitan yung ating pagtatay ng sapatos. Ayan, kung makikita nyo. So, ganyan lang yung posisyon. Then, pagka suksok na natin yung sinulit, so hilay natin para sumikip. So, kailangan yung distance ay mga 1 cm or less than, basta hindi siya too close para maiwasan natin na mapunit. Kasi nga hinahatak natin siya para nga umikpit yung sinulit and para siya mas matibay. So, kailangan talaga medyo malayo yung agwat. So, kagaya niya pinapakita ng kasama ko, ganyan dapat yung magiging posisyon ng mga distansya ng bawat tusok natin ng karayom sa swelas ng sa sapatos sa loob. So, ayan. So, bahagyan na tatahin natin yung sapatos. So, makikita niyo sa loob niya. So, alam mo yung panloob kasi, para siya yung, alam mo yung sa makina, yung ilalim na sinulit. So, ganun. Para lalabas siya na parang makina yung tahi niya. So, ayan, malapit na matapos. So, same lang ng process since dun sa nag-umpisa kayo. So ayan, so ito lang kasi meron siyang ano, syempre may swelas na ibang kulay. So ang ginagawa ng ibang mananay ng sapatos kinukulayan para maging kamukha niya. So ayan natin pagmasdan siya. So kailangan natin din yung pagtatayo ng sapatos depende kung ano yung design ng swelas ng sapatos niyo. So ganun lang yung susundan nyo para maging consistent yung tahi niya at maging maayos. So ayan nga, so ito sa last part na nga tayo. So ito, malapit na, itong part na to ay kino-close na natin yung ating pagtatahi ng sapatos. So kailangan talaga maging maayos yung mga bawat distansya niya para maayos natin siyang imailalak. So, medyo nakaka-tricky lang yung pag-close ng sapatos kasi syempre minsan nag-ano ka rin na baka mamaya lumaki yung butas, but hindi. So, kailangan natin siya talaga ilahin din para higpitan niya yung pagtatahi doon sa swela. So, syempre, para ka na rin nagtatahi ng damit na to or
bag. So, kailangan talaga makapit yung sinulid do'n sa, paa ng sapatos saka yung do'n sa swelas para mas matibay. So, ganyan lang yung ating gagawin. So, ayan, binubuhol ko siya ng 3 beses kapag, hinila natin siya sa loob dapat mahihila niya din paloob yun. So, ganyan lang. Hilahin natin siya sa loob. Yan. So, para humigpit. Then, kailangan natin siya makuha sa loob. So, iwasan natin guys magkabuhol-buhol kasi mahirap. So, ayan. Gawa na lang natin ang paraan. Okay. So, tapos na natin tahiin yung isang pares ng sapatos. So, ito na yung kanyang final look. So, ipapakita ko sa inyo. So, ayan na nga yung itsura niya. So, maayos naman na naging labas ng ating pagtatay ng sapatos. So, yung distansya niya naman ay nakuha natin siya maging consistent. So, ganyan lang iwasan nyo. Dapat medyo pantay-pantay yung distansya ng bawat ah, tusok nyo ng sinulid dun sa sapatos para maging maayos yung panlabas niya. So ayan, natuwa naman yung ating kaibigan na nagpatayo ng sapatos sa atin. So ayan, pwede na natin siya maging sideline. Salamat!